Good day! You're listening to JA1 King Top Podcast. We pray that this message will bring encouragement and enlightenment to your soul. For more updates, you may visit us at JA1 King Top Facebook. Here's your message for today. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Ilagay po natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso and let us declare Luke 4:18. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Sige po, sumunod po kayo sa akin. Lord, today, I believe I am called. I believe I am special. I believe you have a word for me. I believe your word will be a key for me to experience your miracle. I believe you will heal me today. I believe you will open to me doors of opportunity. In Jesus' name, Amen. Kamayan mo ang katabi mo at batiin ng Merry Christmas. Ayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Yan. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, sa mga bago po natin, ako po si Teacher Best at nagagalak po kami na kasama namin kayo ngayong umagang ito. Sa akin pong ikalawang bahagi ng pagtuturo, kung kayo po ay nandito kanina, narinig nyo ang part 1. Ngayon naman na kayo ay nandito, maririnig nyo ang part 2. Okay. And to introduce, may isang bahagi po ng ating tahanan na kalimitan ay ating namin misplace. May lagi po tayo nakakalimutan. Ito po yung tinutukoy ko ay yung ating pintuan. Ang title po ng aking topic ngayong umagang ito ay The Door. Okay. Kalimitan po, nakakalimutan natin kung ating bang nailak ang pintuan o hindi. Sino po ang nakaka-relate katulad ko? Yan, tuwing ako po ay nagsasara ng office namin, pagkaalis ko po, lagi ko tinatanong sa aking asawa, pag may family outing, family gathering po kami, mahal, nailak ko ba ang pinto? Hindi ko maalala eh. Kaya nag-research siya. Sabi niya, kailangan daw, para maalala mo lagi, kung naisara mo ang pintuan, gumawa ka ng kakaibang bagay sa harap ng pinto. Para pag i-recall mo, maaalala mo yun dahil ginawa mo yun. So pag ako'y dumadaan sa pintuan namin at nilak ko na yung pinto, bahagya akong gumaganyan. So pag dinaalala ko, naisara ko ba ang pintuan ng aming office? Oo, gumanon ako kanina, kaya alam ko na isara ko yun. Okay, so ngayong wagang ito, so much for the joke. Basahin natin ang teksto. Sabi doon, and He commanded the clouds from above, and the doors of heaven were open. Kinuman daw ng Panginoon na mabuksan ang mga pintuan. Alam niyo ba na ang ating buhay ay maraming pintuan? Okay. At ngayong umagang ito, kalahati ng mga 6 na pintuan ang ating bubuksan. So sa inyo yung last 3. Kanina umaga, first 3. Kayo naman, last 3. Pero yung last 3, pinakamatitindi. Sabi mo sa iyo, katabi, matindi ito. Okay. Ang pinto or itong door ay nagmula sa Hebrew word na dalet. Sabi mo nga, dalet. Okay. Ang ibig sabihin nito ay the coming in and the coming out of someone. The moving in, to come in, and to come out of the tent. Ayan yung hugis ng letter na dalet. Okay. Para siyang pintuan sa tent. Tinataas yung tent. Ayan. So, yun yung ito yung bahagi ng tent. Tapos, ito yung bubong na binubuksan mo para makadaan ka doon sa pintuan. Okay. Kanina umaga, binuksan namin yung tungkol doon sa, sabi doon sa quote, there are millions of life is a million of doors. Here is a good strategy of life. Open the doors. Sabi mo sa iyong katabi, open the doors. Okay. Open as many as you can, as possible as you can, open the doors. Yan. So ngayong umagang ito,
ihahayag ko sa inyo yung 6 na doorway sa ating pagkatao. Okay, ano yung 6 na doorway sa ating pagkatao? The first door is the physical door. Okay, and then, intellectual door, and then, emotional door. Yan yung unang na-discuss kaninang umaga. Sabi ng quote, there are so many doors to open. I am so impatient to begin. Kaya hindi ko na patatagalin. Ngayong umagang ito, bubuksan na natin ang mga pintuan. First is the physical door. Sa physical door, merong mga material possessions. Okay, included doon. Included doon yung ating health. Okay, sinabi ko kanina umaga, ang iyong bisyo ang magsasabi kung anong mga karamdaman ang nasa iyo. Kung mahilig ka magsigarilyo, tiyak, meron kang 200 toxins na nasa iyong katawan. Okay. Kapag ikaw ay nagpupuyat palagi, binabawasan mo ang oras ng haba ng buhay mo. Okay, dahil habang nagpupuyat ka, pinapahina mo ang mga internal organs mo. Kaya yung mga nasa call centers, delikado sila. Kailangan nilang uminom ng supplement kasi humihina ang kanilang internal organs. Okay. Our body openings. Sabi ko kanina, kapag ka ikaw ay merong mukha na naka-close at mukha na naka-open. Paano yung naka-close? Okay, ito yung naka-close. Close sa close. Okay, ito naman yung open na open. Okay. Kung ano yung itsura ng mukha mo, it determines kung ikaw ay intimidating person or accommodating person. Okay, pag ikaw ay accommodating, bukas na bukas ang iyong mukha. Pero pagka ikaw intimidating, saradong-sarado ang mukha mo. Kayo nakasimangot palagi dyan, you're intimidating people. Okay, next. Nonverbal signs. Yung mga senyales sa atin, yung mga galaw natin. Pag sinasabi natin, lagi tayo nakaganyan. Okay, nagsama yung close face at saka yung close gesture. So, hindi siya nagsesend ng positive signal, negative signal. Sinasara niya yung physical doors niya. Okay, next is intellectual doors. Pinapahapiwan lang natin para kayo makahagip. Ignorance. Ang ignorance, saradong pintuan. Pag wala kang alam, sarado ang pintuan. Kaya, paano mabubuksan ang pintuan? Alamin mo ang mga bagay na kailangan mong malaman. The key to dispel ignorance is through education. Next, mga defeating thoughts. Defeating thoughts are closed doors. Saradong pintuan yan, mga defeating thoughts. Yung sabi mo lagi na, hindi ko kaya to. Sana iba na lang. Yung ibang mas magaling dito, pero ako, wag na ako. You're closing doors. Anong kapalit nun? The winning thoughts. Ako kaya ko yan. I believe, kaya ng Diyos ko na nasa akin na magawa ang lahat ng kailangan kong gawing bagay. That's winning thoughts. Okay. Next, memories. Ang ating memories may dalawa. Good memories at bad memories. Ang good memories can open doors. Pag ikaw ay naiisip mo yung magagandang alaala mo nung ikaw ay bata pa, nung kayo namamayabas, at nung hati pa kayo ng kaibigan mo na kumakain ng bayabas doon sa puno ng bayabas, syempre, okay? It inspires you. Gustong-gusto mo makita ang kaibigan mo. Pero pag bad memories yung nandoon, eventually, ayaw mo na siyang maalala because it closes doors. Okay, ang visions. Ang good visions can open doors of opportunity. Okay, pag maganda yung mga pangitain mo, nagbubukas ito ng mas maraming bagay sa iyo. Pero pag pangit, ang pangitain mo, nagsasara ang pintuan. Okay? Sabi ko nga kanina umaga, merong isang pastor, sabi niya, kinausap ako ng Panginoon, at sa aking pagkausap sa akin ng Panginoon, sabi niya, dadalhin ako sa Amerika, magpipreach ako sa isang malamig na simbahan, at maraming tawang makikinig sa akin. At ako'y payayamanin ni Lord. Ang sabi nung kausap niya, Pastor, sa tingin ko yan ay hindi vision, yan ay ambition. Okay? It closes doors. Bakit? Makasarili ang iyong vision. Ang vision na good vision is God vision. Vision of helping others. Pero pag bad vision, it is selfish. It is self-centered. Next, emotional doorways. Yung sea urchin principle,
pakinggan nyo na lang dun sa audio na nasa YouTube natin kanina umaga. Okay, mamaya hindi ko na i-reveal yan. There are positive emotions. Positive emotions invite more people. Sabi mo, gusto kong maraming pera, pero lagi ka simangot. Ang pera, kaaway niya ng simanguting mukha. Okay, lumalapit ang pera sa mga palaging nakangiti. Ngiti. Come on. Ayan, para ma-invite natin ang maraming blessing. Ang blessing, tuwan-tuwa yan. Kaibigan niya ang mga taong laging joyful sa buhay. Pero ang mga taong laging nakasimangot, nilalayuan ng blessing. Okay. Sabi dito sa picture, be an optimist prime, not a negatron. Yan, mula yan sa Transformers. Wag daw tayo maging, dapat daw maging tayong Optimus Prime. Galing kay Optimus Prime. Okay. At wag daw tayong Negatron. Yan, Negatron ka na naman. Okay. Hindi Megatron. Ayan. Okay, continuation ng ating pag-aaral. The door, sabi ng quotable quotes, doors to beautiful things do not remain open forever. Okay, ang mga pintuan daw na magagandang bahay ay hindi bukas. Kapag natagpuan mong nakabukas yan, you must grab the opportunity. Be fast to enter in. Sabi yan ni Mehmet Murat Ildan. Okay, the door that we are going to open this morning is the social relational doors. Okay, ano naman itong social relational doors? This door is the avenue of access and influence toward others. Ang pintuan daw ito ay avenue of influence. Kapag binuksan mo ang social doors mo, nakikita mo ang iyong kapwa. It is where influence, it is where communication comes out. Okay, ano yung mga avenues na ito? Face-to-face interaction. Araw-araw ginagawa natin yan. Nakikipag-usap tayo sa mga tao because humans are social beings. Ikalawa, ito yung sikat na sikat. Social media. Ano ang nasa social media? Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube. Okay. Ano pa? Name it. LinkedIn. Okay. Lahat ng yan are social medias. Ginagamit natin yan. Dito nga, mas unang binubuksan ang Facebook kaysa Bible. Magkatabi lang ang apps noon. Yung apps ng, antag doon? Yung apps ng Bible at apps ng Facebook, magkatabi lang. Laging hindi nagkakamali. Nauunang pindutin ang Facebook. May nag-message na kaya sa akin? Okay. Because we are social individuals. Okay. Next is trimedia. Ano man yung trimedia? It includes television, radio, and print. Yan yung tinatawag na trimedia. Tatlong media. Okay, televisions, radio, and print. A small group to big groups. Okay, simula sa maliit na grupo, yung mabarkadahan nyo, hanggang sa malalaking grupo. Those are social gatherings. Okay. From the acquaintance level to the best friend level, yan yung tinutukoy ko. Okay, bigyan ko ng point itong tatlong ito. The introvert, extrovert, and the ambivert. Yan. So, ano ba itong mga introverts? Okay. Ang mga introverts people ay self-centered people. They are not selfish people. They are self-centered people. Ang mga introverts, sila yung mga tao na, sabi dito, they holds down positive feeling. Mas reserved. Okay. Mas silent type sila. Okay. Ang mga introvert people, sila yung, pag tiningnan mo, parang kandilang natutunaw. They are the introvert people. Sila yung touch me not. Okay, alam niyo yung touch me not na halaman? Ano yun? Makahiya. Pag nasagoy mo, sagoy. Okay, hiyang-hiya na, tuping-tupi na. They are the introvert people. Hindi makabasag pinggan. Okay. The other side of this is the extrovert. Sila yung sobrang loud. Okay. Sila yung very sociable. Pagka may kwentuhan, gusto lagi bangka. Okay. Those are the extrovert people. Okay. So, yung introvert,
medyo reserved siya. Yung extrovert, very loud. Okay. Ano naman yung ambivert? Yung ambivert, nasa gitna siya. Sometimes, introvert siya. Sometimes, extrovert siya. Okay. Nasa gitna siya. Minsan, gusto niya maraming tao. Pero sa kalagitnaan ng mga tao, minsan gusto niya mag-isa lang siya. Okay. Minsan, nagsishare siya. Minsan, nakikip naman siya. Okay. So, doors are slightly open sa mga introverts and doors are widely open sa mga extroverts. Doors sometimes open sa mga ambivert and sometimes closes. Okay. Yan yung door sa social aspect. Okay, tingnan pa natin. Ito, yung example. Tingnan natin yung picture. Ayan. So, siya yun. Hey! Okay, the extrovert one. Siya naman nagtatago sa libro. Huwag tinignan mo sa library. Okay, lagi nakatago sa libro. Ito, extrovert ulit siya. Yun namang introvert. Laging nakayoko. Laging gusto mag-isa. Laging nakatago sa kanyang sarili. Ang mga introverts, sila ay bumili ng mundong lagi nilang dinadalaw, sariling mundo. Okay, next. May natututunan po ba tayo? Okay, we go to relational doorways. Okay. Relationship is the greatest asset. Sabi mo, greatest asset. This is the greatest asset a person can have in order to survive and to grow. Para lumago ang isang tao, kailangan niya ng relationship. Relationship sa magulang, kaibigan, pamilya, mahal sa buhay, friendship. Okay. Kailangan niya yun para siya ay lumago. Okay. It is the building blocks for all community organizing activities. People don't work on isolation. We need to be working together. Alam niyo ba pag ang isang introvert, pinatayo mo sa klase, pag siya pinatayo mo sa klase, siya hindi niya kaya. Mas gusto niya group activities. Kasi sa group activities, naihahide niya ang kanyang sarili sa grupo. Pero pag mag-isa mo siyang tatawagin, nanghihina ang loob niya. Okay. In relationship, the same way. It works. Meron tayong tinatawag, sabi dito, every relationship is different, but they all matter. The more relationship you have, the better. Mas madami kang relationships, mas maigi. Okay. At meron 3 klase ng kaibigan dapat ang isang tao para siya'y matino. Okay. Pag nawalan kayong 3 kaibigan na to, abangan nyo ako sa mental. Nakikita tayo, magiging pasyente ko kayo. Ano ang 3 kaibigan na dapat mayroon ng isang tao? Isang kaibigang mas matanda sa kanya. Yung kaibigan mong mas matanda sa iyo, yun ang magpapayo sa iyo kung paano kumilos ng tama. Okay. Ikalawang kaibigan, kaibigang mas bata sa iyo. Para ikaw naman ang magkukuya, mag-aate sa kanya. Di ba, ang sarap pakiramdam na ikaw ay merong authority kasi may mas batang tumitingin sa iyo. At ikatlong klase ng kaibigan na dapat mayroon ka, kaedad mo. Para mag-speak in the same language with you. Kailangan mong i-maintain ng 3 kaibigan na yan para mapanatili ang katinuan. Okay. One reminder. It doesn't make sense to form relationship just to get people to do work for you. Ito daw ang paalala. Huwag kayong magbubuo ng mga relasyon sa kapakanan ng sarili. Halimbawa, friendship mo siya kasi mayaman siya, kasi may supply ka ng 1/2 sheet of paper at 1/4 sheet of paper. Kasi, in the long run, mararamdaman lang niya na ginamit mo siya. Ginamit ka niya. Tama ba? Siya ay ginamit mo. Yan. Nalito ako doon. Okay. That won't work because people will feel used. We form relationship because we genuinely like someone, because we have something to offer that person, or because we share some common goals. Okay. Ang relationship ay dinesenyo para sa mutual benefits. Okay. Pag ikaw lang ang nakikinabang sa kanya, ang tawag sa iyo ay parasite. Okay. So, kailangan mutual. The give and take.
Love is a two-way road, giving and receiving. Sabi ko sa inyo, mas masarap itong second service. Masasarap ang topic dito. Okay. May dalawang klase ng tao. The relationship builder. Okay, ano itong relationship builder? Yung isa, relationship breaker. Tingnan natin itong relationship builder. Sabi dito, paano tayo mag-build ng relationship? Number 1, use kind words. Be kind with your words. Sabi, kung ang salita lang ay kutsilyo, nakamatay na. Bakit? Walang habas ang pagsasalita. Okay. Masyadong bulgar. Okay. Hindi naging open. Hindi mo naisip na ang mga words na binibitawan mo ay nakakapatay na pala ng iyong kaharap emotionally. And that breaks relationship. Alam niyo yung kwento nung bata pa tayo na merong dalawang magkapatid na yung isa laging nagsasabi ng masama, yung isa laging nagsasabi ng mabuti. Nung nakita niya yung fairy, binigyan sila ng gift. Yung isa, pag nagsasalita, lumalabas ay roses. At yung isa naman, pag nagsasalita, ang lumalabas, uod. Okay. Bakit? Kasi kapag nagsasalita ka ng maganda, ito'y nakaka-build up sa iyong kausap. Gumaganda ang pakiramdam ng kausap mo sa magagandang sinasabi mo. Pero pag pangit lagi ang sinasabi mo, ang lumalabas sa iyong bibig ay uod. It decays people. Yung mga dapat ay nabibuild up sa relationship, nawawasak because of not so kind words. Second, para mabuild ang relationship, you should be a shoulder to lean on. Nasaan ka nang kailangan kita? Okay. Marami ang mga relasyong nawawasak dahil hindi natatagpuan ang pangangailangan. Maraming mga anak ang ayaw magstay sa bahay dahil ang bahay ay kulungan. Pag sila'y lumabas ng bahay, malaya. Tama o tama? Tama. Okay. Dahil sa loob ng tahanan, hindi natatagpuan ng pangangailangan, kaya lumalabas. Kaya sa mga kaibigan nagsasabi, okay, walang balikat na maiyakan. Kaya naghahanap ng ibang balikat. Sabi ko, bakit nangangaliwa ang mga asawa? Kung pagdating mo sa bahay, ang asawa mo ay amoy patis, nanggigitata sa pawis, hahalikan mo ba yon? Kiss the door. Okay. Bakit? Kasi, hindi ayaya. Okay. Mas gugustuhin mo pa ang balikat ng iba kung ang balikat ng kasama mo may amoy. Diba? You must be a shoulder to lean on. Ay, sabi mo, amen! Okay. There should be a proof affair strategy. Ano yon? Kailangang laging available ang balikat mo para sa minamahal mo. Para hindi siya maghanap ng ibang balikat. Okay, next. Relationship builder, time. Sabi nung isang bata sa kanyang daddy, Daddy, may assignment kami sa spelling. Pinapaspell sa amin ni teacher yung love. Sabi, Daddy, spell mo nga ang love. Sabi nung daddy sa anak, madali lang anak, L-O-V-E. Okay. Daddy, mali kayo. Sabi ng teacher namin, ang spelling ng love ay T-I-M-E. Ang spell ng love ay time. In order to build love, build relationship, you must have time. Okay. Meron dito, ang pagtrato ay, I give time to my children. I give time to the Lord. Okay. Sa dulong-dulo, ubus yung oras mo. Bakit? Binigay mo ng binigay eh. You must not give time to your children. You must invest time to your children. You must invest time to God. Bakit? Pag investment, may balik. Okay. You invest time to God. Alam mo, ang kapalit nun, blessing. You invest time with your children.
I invest quality time with my kid. Bakit? Alam ko, pagdating ng araw, may balik yon. Huwag laging sinasabi mo, I give time. Because giving is parang nauubos sa iyo. Nauubos sa iyo because you always give. You do not give, you invest time. Okay, next. Caring. Dapat ikaw ay caring. Ano yung TLC? Tender, loving, care. Okay, kailangan medyo tender ang care mo. Tender care. Okay. Kailangan sa relationship, you must culture it. Culture it in order to widen, deepen the level of relationship. Okay, on the other hand, ano naman yung relationship breakers? Okay. Relationship breakers, number 1, negative words. Yan, nagiging negatron ka na naman, hindi ka na optimist prime. Okay. Negative words, sabi ko kanina, can kill people emotionally. Okay. Refusing to connect emotionally. Okay. Minsan nagiging tayo, insensitive. Pag umiiyak ang tao, ang response doon, emotion. An emotion is a better response to an emotion. Words is a better response for words. Emotion for an emotion. Ano ibig sabihin? Kailangan mo kasi makakonect. Pag umiyak yung tao, pagkatapos pinagsasabihan mo pa, sabi ko na sa iyo, yung napaka-careless mo. Okay. Hindi niya na-absorb yun. Hindi siya nakaka-connect. Kasi ibang signal na sinesend mo sa kanya. Nasa emotion siya, ikaw nasa words. Kapag words, respond with words. Pag emotion, respond with emotion. Kaya maraming tao ang sabi nila, ayaw na kitang makasama. Okay, sabi niya, lalayas na ako sa bahay na to. Ako din, sasama ako sa iyo. Okay, yan ang mga relasyong tumatagal. Okay, pag maghihiwalay na, ayoko na sa iyo. Aalis ako sa bahay na to. Ako rin, sasama ako sa iyo. Okay, titibay ang relasyon. Okay, because you can connect. Okay. Next, relationship breaker. Being too busy. Busy ako, kaya wala na akong time. Okay. Yan ay aking sakit. Andun ang aking asawa doon sa taas, nakatingin sa langit. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. More. Nag-reference siya doon. Okay. Being busy is sacrificing relationships. Dapat may preno ka. Dapat alam mo when to stop. Meron kaming family time. At yung family time na yun, family day namin, or family dinner, or family lunch, we do it para meron kaming time para i-appreciate yung mga bagay-bagay. Sabi nga ni Ate Divine, pasan kayo? Isa-celebrate namin ang pagkawala ng payong ni Nathan. Kakain kami sa labas. Lingguhan. Pasan kayo? Isa-celebrate namin na dukutan si Joanne. Okay. Actually, those are solo events yung buhay na parang ituring mo na dapat hindi sinaselebrate yon. But you need to celebrate life, good or bad. Celebrate life. Proseso nyo. Okay, sa pamamagitan ng pagkain, napuproseso ang lahat. Okay, kumbaga naaayos habang kayo'y nag-uusap-usap. Okay, lahat ng aspeto ng ating buhay, enjoy natin, iisa lang ang buhay. Hindi na tayo magkakaroon ng iba pa. Okay, next. An I could care less attitude. Ano ibig sabihin yan? Buti nga sa'yo. Parang ganun yan. Whatever! Parang ganun. Pag kinakausap ka, anong decision mo? Bahala na. Okay? Paano tuition ng mga bata? Bahala na. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng bahala? Bahala na? Ito ay malalim ang pinanggalingan nito. Mula sa mga Arabo, sabi ng mga Arabic na nakipag-ugnayan sa atin, inshallah, ibig sabihin, God would permit. Okay? Na dumating ang mga Kastila, sinabi rin nila, bahala na. Okay? Sabi niya, que será, whatever will be, will be. Okay? Yan ang ibig sabihin ng, bahala na. Bahala na ang tadhana sa atin. That is a fatalistic attitude.
Delikadong attitude yung bahala na. Okay. May kakainin ba tayo bukas? Bahala na. It is a relationship breaker. Bakit? Ano ba? Isasalba pa ba natin ang relasyon natin? Bahala na. You need to restore bahala na mindset. Ano ang pang-redeem sa salitang bahala na? Sabihin natin, ako na ang bahala. Sabi mo nga, ako na ang bahala. Okay. Sabihin mo doon sa salitang bahala na, erase, erase, erase. O, go! Bahala na, erase, erase, erase. Anong ipapalit? Ako na ang bahala. So, sige nga, testingin nga natin. Paano na ang pag-aaral mo? Okay. Paano yung mga projects mo? Okay. Paano pagbabasa mo ng Bible? Ako na ang bahala. Okay, nang bahala ha. Magbasa na kayo ng Bible ha. Okay, next door. Financial doorways. Ayan, pinakagusto. Sa financial doorways, merong cash inflow at cash outflow. Okay. Ang pera ay dumadaloy sa pintuan ng ating bulsa. Pintuan ng ating ATM. Pintuan ng ating wallet. Okay. Ang lalagyanan ng iyong baon ay mga pintuan. Okay. At dapat mong alam kung paano pumapasok at lumalabas ang pera. Okay. Ano meaning ng cash inflow? You must know the cash inflow. Ang cash inflow, basic niyan, income. Ano ang income? Income is determined by the amount of problem you are willing to solve for others. Pag may problema ang iba, ikaw ang solusyon, may income ka. Halimbawa, si Ronald, masarap magluto. Okay. Kaya may trabaho si Ronald kasi siya ang nakakasolve sa problema ng tiyan ng kanyang mga amo. Okay. Pag hindi ka na nakakasolve ng problema, wala ka ng sweldo. Kaya magpasalamat ka kung bakit maraming problema sa trabaho. Kaya may problema sa trabaho, ikaw ang nagbibigay solusyon dyan at ang pagbibigay mo ng solusyon ay may kapalit na sweldo. Ang cash inflow ay pagpapapasok ng mga sweldo, ng mga income sa ating buhay. Ito ang amount ng problema na kaya mong solusyonan sa iba. Okay. Ano naman yung cash outflow? Ang cash outflow ay, sabi dito, expense. Expense is determined by the amount of problem you are willing to solve for you. Okay. Ito namang expenses, ang mga problemang hindi mo kayang solusyonan sa iyong sarili. Kaya pumupunta ka kay Jollibee. Kasi si Jollibee ang makakapuno sa pangangailangan ng tiyan mo. So, pag pumunta ka kay Jollibee, o order ka, pagkatapos mo order, anong gagawin mo? Huwag niyo kakalimutan yan. Mahuhuli tayo ng guard. Magbabayad. And that is what we call expense. Palabas ang pera. Ang financial door ay pagbabantay sa gate ng iyong kayamanan. Dapat alam mo kung paano papapasukin ang pera at alam mo kung paano palalabasin. Halimbawa, ito ay isang jar. Okay. Ito ay gripo. Okay. Tulo ng tulo. Ang lakas nung tulo ng gripo. Okay. Ang lakas ng tulo ng gripo. Sa tingin nyo kaya mapupuno ito? Mapupuno? Mapupuno? 10 ang butas. Okay. Ang lakas nga napasok ng gripo, ang dami namang butas nun. So, yung inflow, natatalo ng outflow. Kaya hindi ka makaipon, ang lakas ng pasok ng pera, ang lakas din ng labas. Hindi mo alam, ang dami palang butas ng iyong sisidlan. O, meron niyang iisang butas yung sisidlan mo, ganito naman kalaki. Okay. So, hindi rin naiipon yung blessing.
Okay. Ikalawang sitwasyon, mahina ang tulo ng gripo. Mapupuno kaya ito? 10 na naman ang butas. Hindi kayo lalong kulang na kulang. Hindi ka lalong makaipon. Ang hina na ng sweldo mo, ang dami mo pang expenses. Ikatlong senaryo, ang lakas ng gripo, tinakpan ang butas. Nakakapuno? Nakakapuno nga, gutom ka naman. Ayaw mong gumastos eh. Okay. Sinarahan mo lahat ng palabas, papasok lang na papasok, hindi rin healthy. Ngayon, ikaapat na sitwasyon, malakas ang gripo, minomonitor mo ang butas. Makakaipon ka na binabalanse mo ang iyong kayamanan. That is the key to financial door. Dapat alam mo kung may mga butas na dapat takpan. Kung meron ka mga pinagkakagastos ang dapat, hindi naman dapat natin pinaglalaanan ng gastos, takpan ang butas ng makaipon. Okay. Last door. Eto na. Ayos ng upo. Spiritual doors. Okay. Pakishow ng picture. Yan. May dalawang pintuan. Alam niyo na kung anong pintuan na yan. Hindi yan. Mali kayo. This is the door to curse and the door to blessing. Okay. Wala pa tayo sa heaven at earth. Patayan na ba tayo para yun agad pag-usapan? Hindi pa yon. The door to blessings and the door to curses. Ngayong umagang ito, ang pag-uusapan lang natin ay door to curses. Kasi ang dami na nating narinig na door to blessing. Ngayon, curse. Ang pag-usapan natin, sabi ng Ecclesiastes chapter 10 verse 8, when you dig a well, you might fall in. When you demolish an old wall, you could be beaten by a snake. Okay. Baka daw ikaw ay hukay ng isang patibong na someday ikaw din ang mahuhulog. O binabasag mo ang dingding at pagbasag mo, natuklaw ka ng sawa. Okay, napakalalim nung sinabi ng mga ngaral. Tingnan natin, may mga pintuan sa spiritual world na nagbubukas kapag hindi tayo maingat. Ang pag-uusapan natin ay mga pintuan na nagbubukas ng mga sumpa sa ating buhay. First door, occultic doorways. Okay, ang ibig sabihin ng salitang occult ay hidden. Ano sabi ng Deuteronomy chapter 18 verse 10 to 14? Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog, huwag manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mga mananawas, ng mga mangkukulam, ng mga manggagaway, ng mga espiritista, ng mga salamangkero. Huwag din kayong makikipag-usap sa mga spirito ng patay. Okay. Kapag nagpapatawas, binubuksan mo ang sarili mo sa spiritual curse. Okay. Kapag nagbabasa ng horoscope, binubuksan mo ang sarili mo sa door of curse. Okay. Bakit? Ang horoscope ay nagmula sa salitang pangalan ni Horus. Ibig sabihin, the eye of Horus. The all-seeing eye. Yung nakikita nyong mata doon sa triangle. That is the eye of Horus. Yon ang kinukonsulta ng mga nagagawa ng horoscope. Kaya pag binubuksan mo ang horoscope, binabasa mo, binubuksan mo ang sarili mo sa mga sumpa. Okay. Some occult practices. Number 1, horoscope reading. Ayan na nga. Number 2, fortune telling. Yan, yung pagpapakonsulta mo sa mga manghuhula. Dumadayo ka pa ng Quiapo para magpahula doon. Hala, you're opening yourself to curses. Okay. Tea leaf and palm reading. Yan, pagbabasa ng mga guhit ng palad. O sabi, ining aking nga ang iyong kamay at aking babasahin. Ay, wag mo nang ipabasa. Nanay, ito na lang ang Bible. Sabay bunot sa bag, basahin mo. Taray. Okay. Wag mong ipapabasa ang kamay mo. Binubuksan mo sa sarili mo. Binubuksan mo sa sarili mo sa pintuan ng mga curses. Okay. Consultation with albularyo. Yan, mga nagpapa-albularyo ha. Binubuksan nyo ang pintuan ng sumpa.
The use of Ouija boards. Ano itong Ouija boards? Yung mga spirit of the glass, spirit of the coin, spirit of the handkerchief. Lahat ng mga yan ay pagbubukas ng daigdig ng sumpa sa iyong buhay. Necromancy. Ano yung necromancy? Pakikipag-usap sa mga patay. Patay. Consultation with the spiritist. Okay, pakipagkonsulta sa mga spiritista, sa mga medium. Extrasensory perception or any experience, any psychic experience. Yan, sabi ko nung kami 4th year na, Ma'am, tuwa mo naman kami na mag-hypnotize. Siyempre, psychology nga yung kinuha ko. Kala ko pag-aaralan yung hypnotism. Sabi ng teacher namin, hindi niya pwedeng pag-aralan dito. Kailangan niya sa doctorate level. Sabi namin, sige na ma'am, pinilit ng teacher namin. Ilang araw namin pinipilit. Tapos sabi niya, para niyo magawa ang hypnotism, kailangan niyong magdasal ng orasyon. So, hindi pala pure science ang hypnotism. It is demonic. Because you are dictating the mind of someone na iyong kausap. So, hindi pala galing sa Diyos yun. ESP is opening door to curses. Okay. Ano pa? Astrology. Telling the future by observing the stars. Okay. Hindi yan sa Diyos. Sa daigdig na ito yan. Astral projection or soul travels. Yung kaluluwa mo ay umalis sa katawan mo, pumunta sa New York. Okay. Sa US of A, B, C, D, E, F, G. Okay. Hindi yun sa Diyos. Yung pagle-levitate, yung paglutang, hindi yun sa Diyos. Bay, makita lang kita lumulutang ka, baka i-vengeance kita dyan. Di-deliverance kita dyan. Okay. Spells and levitations. Okay. Yun yung floating in the air. Telekinesis, the moving of objects by means of mind or mind control. Okay. Pagkagalawin mo yung kutsara, mababali yung kutsara. Ba't kung ipukpuk ko kaya sa ulo mo yan, mababali din yan. Okay. That's demonic. Okay, ano pa? Use of herbs, particularly those bought from the stores where Hindu guru use incantations on these. Pag bibili kayo sa mga inchik, pag-pray nyo naman muna. Baka yan ay may bulong. Okay. Paggagamit kayo ng mga ethnic na mga bracelet, butsaka, yung pangkwintas, pag-pray nyo muna bago nyo suotin. Baka may ginawa silang ritual dyan. You're opening yourself to the doors of curses. Okay, ano pa? Second door. The door to childhoods. Okay, or childhood doorways. These are traumatic and scary encounters with the demon spirits during childhood. Nung bata ka ba, sabi ng iyong mga mahal sa buhay, meron kang kinakausap, imaginary friend, you're opening, the doors have been opened to you. Sa totoo lang, sa psychology, may sinasabi kami, kapag ang isang bata nakikipag-usap sa wala, matalino siya. Kasi kaya niyang mag-role-playing. Tama naman yun. Halimbawa, mamaya ako naman mami ha, ako naman ang daddy ha, anak, subo mo na ito. Okay lang yun. Matalino yung isip ng bata kasi siya ay kaya niyang kausapin ng sarili na parang nag-iiba-iba siya ng role. Role-playing ang tawag doon. Pero pag sinabi, pag yung bata sabi, saan ka na pupunta? Pasama naman ako doon. Aba, iba na yun. Hindi na yun katalinuhan. Meron na talaga siyang imaginary friend. Okay. Doorways experience in childhood is an open door to curses. Okay, kailangan, nyo yan. Alam nyo, ito pa ang common. Ayan, kung gusto nyong maging parang wise pagdating dito. Pag meron kayo narinig na ganyan, merong imaginary friend, tanong mo, meron ka ba mga nightmares? Oo, doon sa panaginip ko, lagi akong hinahabol. Take note of that word. Lagi siyang hinahabol. Okay. Yung nag-aalaga sa kanya, kasama na niya hanggang doon sa panaginip at hinahabol siya. Ang malupit dito, minsan,
namatay na yung bata, lumaki na yung bata hanggang sa namatay siya, doon sa spiritual realm, hinahabol pa rin siya ng mga engkanto. Okay. These are opening doors sa ating buhay. And these doors are not doors of blessing, but doors of curses. Okay. Ghost friends and ghostly visitations. Repeated or recurring nightmares. Yan, sinasabi ko yung laging nananaginip ng masama. Okay. Alam niyo ba, doon sa church namin, meron kaming na-encounter nung sa Batangas iyon. Habang nananaginip sila, okay, ang napanaginip okay, ito ni-reveal doon sa pastor, merong masamang panaginip ang mga bata. Nung nagtawag yung pastor, sino dito ang nananaginip ng masama? Hello, 50 na bata ang pumunta sa unahan. Alam niyo yung panaginip nila? May demon sa panaginip nila. Pare-pareho ang panaginip ng 50 bata. That's clearly a demonic attacks. Pare-pareho panaginip, 50 bata. Hindi naman tinuturuan. The same nights, pare-pareho ang panaginip nila. That's already an spiritual attacks. Okay. Scary toys. Sino dito ang lumaki sa pananakot ng mga magulang? Ayan na ang multo. Nariyan na malaking mata. Tumahan ka na. Okay, wag natin gagawin yon. Kayo, pag lumaki kayo, nagkapamilya kayo, wag niyong itatakot yun. Grabe yung pananakot yun. Opening to the doors of curses. Kapag ganon. Okay, next. Doorways of inheritance. Ayan, pamana. Demons and demonic bondages are inherited. Namamana. The Bible strongly points out that sin of the fathers would affect the generations. Yung pag sinabing, alam mo, may sakit tayo sa ating angkan na TB. Pagtanda mo, magkakaroon ka rin yan. Sabi mo, cut. Hindi mo mamanahin yun. Yun ang pamanang pangit. Alam mo, ang ating angkan ay namatay sa mga heart attacks. Kaya pagtanda mo, mag-ingat ka ha. Cut agad. Huwag mo hayaan na manalaytay sa'yo yun. Huwag mo mamanahin yun. Okay. Kami nga sa aming pamilya, yung habang tumatanda, yung mga cyst, nagbubukol-bukol. Sabi nung isa kong tiyahin, ikaw pala parang ang lolo mo nagkakaroon ka ng mga bukol-bukol sa ganito. Ay siya, pagtanda mo yung mag-ingat ka ha. Sabi ko, hindi ko minamana yun sa lolo, yun dinala na niya sa bangkay, sa kanyang pagkalibing. Hindi ko na yun inaangkin sa aking buhay. Ang mga karamdaman, kinakat na yan. Huwag mo hayaang mananalaytay sa iyo. These are curses. Kailangan putulin na ito. Okay, ano pa? Pagmamana ng mga pinamanahan ako ng lolo ko ng anting-anting. Huwag mo mamanahin yun. Yung studies ko nga doon sa ating anting, may dalawa kasing sikat na anting-anting sa Pilipinas. Ang aligbangon at saka tagabulag. Okay. Yung aligbangon, kapag yung mga nagtataglay na mga anting-anting na to, kapag sila ay mahinang-mahina na at nakainom ng tubig, lumalakas ulit. Ginamit ito ng mga Pilipino para makapagtagumpay sa digmaan during the Japanese regime. Pinamana itong mga aligbangon na ito para tuwing umiinom sila ng tubig, kahit di sila kumakain, lumalakas sila at napapahaba pa nila ang kanilang buhay. Ito namang isa pa, yung tigabulag, ito naman yung nagiging invisible. Pag inaangkin mo yung anting na ito, nawawala ka sa paningin ng karamihan. Ginamit din nila ito sa pagtaka sa mga Hapon. Okay. Ngayon, wala nang gera. At hindi natin kailangan kahit kailan ang mga anting-anting. These are made by demons. Okay. Alam nyo, mga may anting-anting, galit na galit ang mga aso. At ang mga may anting, hirap na hirap mamatay. Hanggat hindi na ipapasa ang anting, hindi mamatay-matay. Kaya, alam nyo, nung pinagpe-pray kami ng pastor namin, nung tinetrain kami para sa mga naghihingalo na, sa 10 ipinag-pray ko, 3 lang ang nabuhay. Okay, kaya natatakot na magpa-pray sa akin. Patay ng patay pag ako nag-pray. Okay, bakit? Ang tanong ko naman gusto nyo gawin mahaba pa ang buhay ni Lolo o paikliin na? Okay.
Ay, paano kang gagawin doon? Palalabasin ho natin ang anting. Paglabas ng anting, sabay labas ko ng pinto. Patay agad. Bakit? Kasi hirap na hirap ang katawan pag may anting. Huwag niyong mamanahin yan. These are the inheritance that are doors to curses, not doors to blessings. Okay. Next, number 4, rock music. Ayan. Sabi mo, ouch. Satan's music are oftentimes with subliminal, suggestive messages about rebellion, suicide, drug addiction, cursing, and sex. Yan ang mga tema ng mga rock music. And also rap music. Rock and rap. Pareho ng tema. Yan ang mga tema. Crimes, sex. Okay. Eto, binakmas. Ilang mga awitin. Yano, banal na aso. Nung binakmas, ang sabi nung naririnig na tinig dun sa tape, O is Satan, O are Satan. Okay, ito pa. Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Nung binaliktad, binakmas, ang sinasabi ng song, Worship Satan Now. Grabe, oh. Datit, laklak. Okay. Noong inaawit yung Alelu, ang narinig ay, Oh, Satan. Pero take note, nung isang araw kami ni Eds, galing kami sa Bible study, may pinapatugtog doon sa radyo. Sikat na music ngayon. Hindi mo na kailangan i-backmask. Obvious na yung message. Sabi nung song, This girl is on fire. Alam na, yung babae nasa impyerno. Gustong-gusto mo pang pakinggan? This girl is on fire. Sayaw ka pa. Ano ang beat nun? Tung, 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 tung. Beat ng ritual sa mga demon spirits. Beat yun ng incantation para dumapit ang mga espiritu na galing sa impyerno. Tapos, sabi mo pa, This girl is on fire. Go, go, go. Ko, beat na beat ka. Hala, hindi mo na naintindihan yung lyrics. Mag-ingat, ang daming ganyan ngayon. Anong chorus ng Hotel California? Bring me into the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Alam niyo yung Hotel California? Hell. Bring me to hell. Such a lovely place. Such a lovely place. Ituloy mo pa yung lyrics. Mauunawaan mo. Iniinganyo ka niyang pumunta sa impyerno. What are these? Music na laging pinapakinggan ng kabataan. Okay. Mag-iingat sa pinapakinggang awitin. Okay. Yun nga, gentleman, hindi nga natin alam kung sinasabi niya doon eh. Ngay, kay ganyan-ganyan ka. Yung wala, wala, ginaganyanan mo ha. Sabi din ng Satan, oh! You're opening doors to curses through rock music. Check mo mamaya ang cellphone mo. Pakinggan mo ang mga lyrics ng mga nakalagay sa cellphone mo. Baka mabulaga ka. Sinasabi mo na pala, hi to Satan. Okay. Next. Number 5. Familiar object or cursed objects. Okay. Amulets or anting-anting. Nasabi ko na. Cursed jewelries. Oftentimes inherited. Yung mga singsing. Ito'y pinamana ko pa sa iyong lola na ipinamana sa iyo, Covenant yan. Pag-pray mo, pagtatanggapin mo na. Hindi ko naman sinabing tanggihan mo kung gold yun eh. Siya. Okay. Hindi ko sinasabing tanggihan mo, pero kung singsing yan, na minana pa ng minana, baka yung mga pangakong binitawan sa mga singsing na yun, na nalaytay na sa inyong angkan at dumaloy na sa inyo. Ingat sa mga minamana, ipag-pray. Ikalawa, segunda mano. In short, ukay. Bago suotin, ipag-pray.
Yung ang mga ukay, sabi nila, yun daw ay mga damit ng mga sinalvage. Yung iba. Sabi ng iba, yung mga damit na binibenta dito ay salvage clothes. Ibig sabihin, yung mga ipapamigay sa mga mahihirap, yung pala, iba na nga pala, totoo na nga palang salvage. Salvage yung clothes ng mga sinalvage. Okay, pag-pray natin. Hindi ko naman sinabing, wag na kayong magsuot. Kaya lang, ipag-pray nyo rin bago nyo i-intake. Sometimes may curse. Yung mga ganyan. Alam niyo yan? Pusang gumaganyan. Okay? Lagay pa kayo ng lagay. Sabi nun, hi Satan, hi Satan, hi Satan. Hi curse, hi curse, hi curse. Kaya pala sinusumpa na. Okay, those are cursed objects. Handmade mementos coming from ungodly relationships. Okay. Minsan tayo nasuot yung mga galing sa Boracay. Yung kwintas na bilog na parang lalawan ng gagamba. Nakakita na kayo nun? Yung bilog na ganon, tapos may butas sa gitna, tapos gagamba. Those are dream catchers. Ano yung dream catchers? Pinapaniwalaan ng mga ethnic groups na yun ang sumasala ng masasamang panaginip ng mga kapwa nila, mga ethnics. Pero ang totoo nun, yung butas dun sa gitna nun, yun ang door sa spiritual world, spiritual dark world. Kaya habang suot-suot mo yun, nasa iyong katawan yung pintuan na pasukan ng mga evil spirits. Okay. Yung kwintas na parang bawang na ganon, yung ganon, leprechauns horn yun. Okay. Yun ay inihugis, ipinatter ng mga witches dun sa horn ng unicorn. Kaya habang kinukwintas mo yun, makita niyo yung mga Africans, ang kwintas nila ay may mga shape na ganon, korteng bawang. Yun. Mga horns ng ng mga unicorns. Ginagamit ng witches kasi nagbibigay daw yun ng iba yung kapangyarihan. Ngayon, sa modern times, sinusuot mo na. Hindi mo alam kung anong meaning nun. You're opening yourself to the door to curses. Okay. If you have open doorways in your lives, whether deliberately or not this must be closed. Kapag meron ka na mga sinabi ko ngayon, kapag meron kang mga ganitong bagay, kailangang saraduhan yan. The third door is the spiritual door. And also, one of the most powerful doors. Sabi dito, when the devil goes out, the blessing comes in. Ito ang rason kung ba't di ko na sa inyo diniscuss ang blessing. Automatic, pag inalis natin ang curse, papasok ang blessing. Kaya, kung ngayon, sa mga binanggit ko, may tumama sa iyo, pasasaraduhan natin ngayon ang mga pintuang yan at bubuksan natin ang pintuan ng pagpapala. Tayong lahat ay tumayo. Handa na ba kayo ngayon na magbukas at magsara ng mga pintuan sa inyong buhay? Amen. Sabi ko kanina, pati rap music, yung mga pinag-enjoyan yung mga music na yan, pintuan yan. Sasaraduhan natin ngayong umagang ito yan. Ayan. So, pakipatay na po ng ilaw. Ngayon, tayo'y magpapasiyasat sa Panginoon. Awit ulit tayo sa Panginoon. At ngayong umagang ito, lahat ng nakabukas na pintuan sa ating buhay, sasaraduhan natin. Sino ang gusto masaraduhan ang mga sumpa sa kanyang buhay? Sino ang naniniwala ngayong umagang ito? Kapag sinaraduhan ang pintuan ng sumpa, mabubuksan ang pintuan ng pagpapala sa kanya. Tayong lahat ay pumikit. Lord, in the mighty name of Jesus, lahat ng mga kapatid kong narito ngayong umagang ito, na mayroong mga pintuan nakabukas, spiritual doors to curses,
Hallelujah, hallelujah. I can feel the presence of the Lord is here. More of your presence, Lord. More of your presence, Lord. In the spiritual realm, I can sense a large fire. Bumababa siya ng bumababa. Bumababa siya ng bumababa. And this fire will extinguish us. Ang apoy na ito, tutupukin lahat ng mga daan ng pintuan sa sumpa sa ating buhay. Pwede po ba itaas natin ang ating mga kamay as a sign na tayo ngayon ay sumusuko sa Panginoon? Repeat this prayer. Heavenly Father, ngayong umagang ito, lakasan mo, ngayong umagang ito, iniaalay ko sa iyo ang aking sarili. Inaalay ko sa iyo ang aking Spirit, soul, and body. spirit, soul, and body. Ngayong araw na ito, Ngayong araw na ito, binubuksan ko binubuksan ko ang aking puso. ang aking puso. Hinihiling ko Hinihiling na maghari ka na maghari sa ka buo kong pagkatao. sa buo kong pagkatao. Nais ko ngayong umagang ito, Nais ko ngayong lahat ng madidilim na pintuan sa aking buhay madidilim na pintuan ay masarhan ay masarhan sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. By the hands of God, binubunot ko Binubunot ko ang kamay mo. I-gesture mo na parang may binubunot ka sa iyong isipan. Lahat ng tinik na inilagay ng kaaway sa aking isipan, by the mighty name of Jesus, binubunot ko right now in Jesus' name.